Syupalpal ng bungga-bungga ang Ate Sisa viewers natin na hindi ko talaga alam kung paanong nanalo yan noong 2022. Sumabit pa talaga sa 10 semi, hindi sa 12 pala. 2022, I think pang number 12 siyang nanalong senador eh. Paano nanalo yun? Tinalo pa si Spokes Harry Roque? Nung panahon na si Gadon ay budol na budol pa kami kasi syempre unit team, di ba? Lahat ng mga senatorial candidates ni Ngiwi noon ay sinuportahan naman namin. So si Gadon, di hamak actually, si Gadon isa ring mambobodol yun. Si Gadon hindi hamak na mas popular noon kay Sisa May Virus. Talo si Gadon, right? Talo rin si Spokes Harry Roque. Katakataka, may mga natalo pa noon na kaduda-duda talaga kung paanong nangyari yun. At lumusot itong Sisa. Sisa ba? Risa, rather, baka kasuhan niya Akyams. Alam niyo naman yan, balat sibuyas, di ba? O may mga kinasuhan siyang vloggers eh. So, itong mga pinagsasabi ni Risa, para ma-push lang niya yung kanyang argument na may mga kaso naman na desisyonan ng Korte Suprema unanimously or iisa ang boto ng lahat. Pero eventually nabago rin, di ba? May mga sinite-site pa nga siyang kaso, nasupalpal siya ni Kong Marcoleta. Ano ba yan? Buong Korte Suprema ba yan? Unbank ba yan? O yan ay division lang ng Korte Suprema? Ang pagkakaalam ko, 5 divisions yun mga tetkuya. So kung 15 yung ating justices, Supreme Court justices, tigta 3 lang yun per division. 3 judges lang ang magde-decide, no? So, ayun, sabi nag-cite si si Senadora Risa talagang nagtataka ko. Good luck sa'yo sa 2028. Anong nanalo yan? Katakataka talaga. Daig pa yan ni Gadon, lalo ni Spokes Harry Roque noong 2022. Anyway, matatapos naman na yung kanyang term sa 2028. Sana hindi na makabalik yung isang yan. Agree? Iboboto nyo ba si Risa sa 20? Kaya ang gusto niyang, baka tapos na yung term niya. Kasi pinupush si Risa, mga tetkuya na tumakbo as president. Yan bang ipanlalaban kay VP Sara? Yan kaya ang manok ng kabilang parlor? Hindi yan ang manok ng kabilang parlor. Katulad ng kinukwento ko kanina sa Princess Maui 2 channel, may sikreto na namang isa sa tatahaking landas ng mga demonyo sa Pilipinas ay ang magkaroon ng sikretong candidate katulad nung 2022. Nasingiwi pala ang sikretong candidate ng mga makakaliwa, ng mga oligarchs, ng mga dilaw, ng deep state, kung ano-ano pa. At we didn't see it coming. Akala natin si BFF Lenny ang sikretong candidate. Kasi obviously si BFF Lenny, pink. So akala natin, yun yung candidate ng kalaban, ay lintek na yan. Ang candidate pala ng kalaban, yung sinuportahan natin. Budol na budol tayo. At sino ang naggaya kay VP Sara para tumakbo bilang running mate ni Iwe? Si Mangga! Isa ring mambubudol. Huwag kayo magtiwala sa pamilya ng mga yan. Pamilyang budol. Kasabwat si Mangga sa pambubudol. Sa budol na ginawa ng angka ng mga yan. Kaya yung kanilang away-away, eme-eme, nagpaparinigan sila ni Tamba. Hindi nga siya inaatake ni Tamba right? Kasi ang pagkakalam ko mga tetkuya, si Tamba talaga at saka si Mangga ay mag-best friend. Naalala nyo nung Yolanda? Saan si Mangga tumuloy? Sa bahay ni Tamba, sa Leyte. Si Tamba nasa Kamaynilaan, safe na safe sa bagyong Yolanda noong panahon ni Tatay Digong. Hindi, panahon pa yun ni Ngoy-Ngoy. Mag-best friend yan, magpinsan pa. Malay natin. Hindi lang sila mag-best friend. Malay natin, di ba? Higit pa sa mag-best friend. Baka naman best of best or bestest. Kung ano man. Anyway, so hindi ako naniniwala sa sa kanilang mga pautot-utot na beef thingy or away-away, eme-eme. Para lang yan mukhang balanse na may sumisita sa pamilya at hindi lahat ay nagsasabwatan laban sa atin. Pero again po, binudol tayo ng Mangga na yan at si Mangga ang naggaya kay VP na tumakbong running mate ni Ngiwi. Pag-usapan nga natin ulit yan sa susunod na live ng Princess Maui 2. Anyway, so ito nga po, nagtataka talaga ako paano nanalo si Sisa, pero syempre sinupal pa siya ng Korte Suprema sa kanyang mga pinagsasabi. Hindi ka kasi pwede mag-fake news, Ining. Senadora ka nang fake news ka para lang
'di ba, may pagpilitan mo na dapat nang i-impeach si VP Sara. Walang utang na loob yung babaeng yan. Sabi nga ni Vice President Inday Sara, pumunta yung si Risa sa Davao para magpa-endorse. Alala nyo? Hindi nga makatingin ng diretso yan kay VP Sara nung umattend si VP Sara sa Senate hearing eh. Niligawan, pinuntahan, nagpa-endorse yang si Risa Ontiveros sa mga Duterte sa Davao City at nanalo siya. Tapos sabi nga ni VP Sara, parang wala kang utang na loob. Matapos ka naming i-endorso sa Davao, gusto mong, 'di ba? Gusto mong ipabitbit sa, or 'di ba nagkaroon ng hearing kay PRRD, yung 'di ba? Bago yung Quadcom ng lower house, may Senate hearing patungkol sa mga EJK nung panahon ni Tatay Digong. So iniimbestigahan yung mga nagkandamatay sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. At ginigipit ng Senado, at least, nung mga dilaw, lalo na si Risa na yan, 'di ba, na gusto niyang palabasin na mamamatay tao si PRRD. Umattend si VP Sara, yamot na yamot. Hindi naman yamot. Pero hindi makatingin ng diretso si Risa Ontiveros kay VP Sara dahil paano tayo magtitiwala sa isang babae? May ganun yung sinabi ni VP Sara, di ba? Parang ganun yung, hindi exact na verbatim, pero sabi niya, paano tayo magtitiwala sa isang tao na walang utang na loob? Nagpa-endorso yan, tapos ganyan ang ginagawa sa pamilya namin ngayon. 'Di ba? So again, wala pa ring humpay. Alam niyo naman, relentless si Senadora Risa. Sa kagustuhang si VP Sara ay mapabagsak, ma-impeach, matanggal sa pwesto. Kung ano-ano yung sinasite, mapatunayan lang na hindi pwede pa talagang magbago yung desisyon ng Korte Suprema kahit unanimous ang vote nila. Hindi. Kailangang ituloy ang impeachment, kuning-kuning. 'Di ba? Di na sumalpal ka ng Korte Suprema. Ayan po ang article ng ano ba to, bilyonaryo. Ano to? Philippine Star? Philippine Star at saka Abogado PH. Okay. Posted by VOV. Ontiveros tried to fact-check Senator Marcoleta in an SC ruling or Supreme Court ruling, but the Supreme Court fact-checked her. Nakipagsagutan pagbabaga naman si Sisa Virus kay Kong Marcoleta nung, 'di ba, nung session ng Senate for impeachment ni VP Sara. Ang hirap kasi sa'yo, at saka yan ang mahirap mga kababayan, kailangan ang mga legislators natin or ang mga lawmakers natin, both the Senate and the House of Representatives, ibig sabihin ng ating mga kongresista or mga senador at ang mga congressman, dapat aral naman sa batas. Hanggat maaari nga, dapat abogado kung hindi man miyembro ng academe. Paano gagawa ng batas ang mga yan kung hindi naman nila alam ang kanilang trabaho at ginagawa? Tayo kasi mga Pilipino, pag popular, yun ang isi-shade ang pangalan. Kaya nagkaroon tayo ng senador na artista. Nilalait ni Senadora Miriam ang mga artistang senador? Tingnan yung Slito Lapid. Halos hindi magsalita. Hindi mo naririnig. Nanalo pa rin. Right? Parang invisible senator. Parang siya yung chair ng Committee on Silence. And then we have a senator na boxer, boksingero, at nangangarap pang maging presidente ng Pilipinas. Dahil napanaginipan niya na kinakausap siya ni Lord sa kanyang panaginip at gustong-gusto siyang maging leader ng bansa. Yun yung sign para tumakbo siya. Heck! Ayan. So, Finact-check kasi ni dito, sabi sa Philippine Star, Risa Ontiveros fact-check Senator Rodante Marcoleta who earlier said he has not seen a unanimous decision by the Supreme Court over to may pinost na bago si Risa Hindi, mali, ganyan. Yung League of Cities daw versus COMELEC where the Supreme Court reversed a unanimous decision when it granted the motion for reconsideration. Yung labanan between COMELEC at saka League of Cities, na bago raw ang desisyon, nabaliktad raw ang desisyon ng Korte Suprema. Umimik ngayon ang Korte Suprema, mga ate at kuya. Finact-check nila yung sinabi ni Risa.
Oh, yung ruling pala doon sa cities, sa kaso ng League of Cities ay hindi naman unanimous. So, okay, kung na-reverse yun, at least hindi unanimous ang decision. Hindi katulad itong impeachment ni VP Sara na dapat, na, di ba, nagkasundo ang lahat ng mga huwes. Abay, syempre, hindi naman humarap si VP Sara muna para ipahayag yung side niya na ini-impeach siya eh. So, may mga steps bago ma-impeach na hindi nasunod. Yung presentation ng mga evidence laban sa alleged pagnanakaw ni VP Sara ng confidential funds, hindi naman pinresent. So, bakit i-impeach? So, syempre, ang desisyon ng Korte Suprema, teka, may mga hindi nasunod na steps, hindi, itabi nyo muna, isang tabi nyo muna yan, o di, na-archive. The Supreme Court on Thursday, kahapon, kagabi, clarified that its ruling in the League of Cities case, a decision cited by Senator Risa Ontiveros, was not unanimous. Hindi iisa ang boto ng mga huwes. Associate justices. The clarification from the Supreme Court comes after Ontiveros cited the case as one of the examples of the High Court previously kuning. Sabi ng Korte Suprema, we clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. The Supreme Court was uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Sabi ni Attorney Camille Sue May L. Ting, Supreme Court spokesperson. So, ano sinasabi mo na para lang meron ka, 'di ba, mapaghugutan na pwede pa mabago yung desisyon ng Korte Suprema na yan tungkol sa yung unanimous decision nila, pwede pang mabago yan. Yung ibasura ang impeachment ni Sara Duterte, pwede pang mabago yan kasi nagkaroon na sila dati ng ruling na nabago naman, na reverse. Yun nga yung League of Cities versus Comelec. Sabi ng Korte Suprema, hindi. Punta doon sa Supreme Court e-library or sa website, punta doon, tsaka sa Philippine Reports, I think sa ano ba tong Philippine Reports? Maybe this is the, Official Gazette. Maybe not. Pero doon daw makikita na hindi naman unanimous ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong yun ng League of Cities. Si Virus, nang fake news ka na naman, maipush mo lang ang kagustuhan mo ma-impeach VP Sara. Hindi kaya ikaw ang dapat na ma-impeach? Katakataka ang pagkapanalo mo noong 2022. Right? So bakit walang nagsasampa ng kaso sa mga kadudadudang nananalo, mga kababayan? May mga allegations na binabayaran ang Comelec, according to Attorney Glenn Chong. Itong mga lumusot na kadudaduda katulad ni Bambina Aquino, ni Kiko Maching, sino pa yung mga kadudaduda yung paglusot ngayong itong nakaraang Mayo? Ba't nanalo yung mga yun? 'Di ba? Question na, tumakbo ba si Lito Lapid? Ba't nanalo na naman? Lapid, ba't nanalo na naman? Si Bong Revilla nga na masikat naman kay Lito Lapid, at least mas gwapo. Hindi na nanalo, 'di ba? Ligwak sa banga si Bong Revilla. At least kahit paano si Bong Revilla nagbubodots, tama ba? Marunong magbodots. Pero this time hindi umubra yung bodots ni Bong Revilla, naligwak sa banga si Bong Revilla, tama ba mga kababayan? 'Di ba nasa sila, yung Bagoong Pilipinas? Alyansa ng Bagoong Pilipinas. Si Lito Lapid, lumusot na naman. Yung hindi natin alam kung ano ang boses, lumusot na naman. So bakit itong mga kadududang nananalo ay hindi naman naaalis sa pwesto? At lalo na yung nagpupulvuro na dumudugo na yung gums, tumatabingi na yung mukha. At ang mga desisyon sa buhay, parang ang mga pinagsasabi, iba yung sinasabi sa ginagawa. Ano ang sabi niya? Ang kanyang nananatili raw na ang kanyang polisiya or foreign policy ay friend to all, enemy to none. Pero ating isasabak sa giyera ang Pilipinas, mag-abang-abang kayo. Maraming matitegi bumbum at baka ito na yung sinasabi, pag-uusapan natin susunod nito. Okay? Isasabak ni ngiwi sa giyera ang Pilipinas, maghanda kayo. Good luck, Philippines. Kung ganyan ang namumuno na wala sa tamang pag-iisip, hindi kaya siya ang dapat i-impeach? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.